Kabanata 1331. Patayin si Wiccan. Ang Killage Sword ay ibinigay sa kanya ni Xanthus Maddox. Ang paborito niyang talem, hawak niya ito sa buong buhay niya. Pagkatapos ay iniregalo ito kay Cyrus Label bilang tanda ng pag-ibig. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para isipin ang pag-ibig at relasyon. Walang pag-aalinlangan, sinaksak ni Cyrus ang espada sa kanyang balikat. Tumago sa kanyang laman, ang sakit ay agad na naalis ang kaguluhan sa kanyang isipan, at bumalik siya sa kanyang katinoan. Gumising ka, Xanthus, gumising ka. Sinaksak ni Cyrus ang hita ni Xanthus na inilabas ang sarili sa ulirat. Arg! Napasigaw si Xanthus sa sakit at agad na nagising. Bakit mo ako sinaksak ng espada? Tumangala siya, only to see Cyrus pull out the blade from his thigh. Patay ka kung hindi ko ginawa yon, sabi ni Cyrus sa sakit. Kasunod nito, iwinagayway niya ang espada at binasag ang itim na tela sa tuktok ng kanilang ulo. Dati, kinuha ni Wiccan sina Ajarn Mangcorn at Roger Bomo gamit ang parehong taktika at naisip na maaari niyang ulitin ang kanyang gawa. Gayunpaman, iba ang pinatunayan ng katotohanan. Nang maghiwa si Cyrus ng tela ay nangangahulugan na nabigo ang spell ni Wiccan. Hindi. Napatingin si Wiccan, nagulat, kay Xanthus at Cyrus na nakatakas sa pagkakakulong ng kanyang spell. Mula sa kanyang pananaw, hindi matatalo ang Dark Soul spell. Kahit na ang pinakamahusay na mga shaman ng Timog Silangang Asya ay sumuko sa kanyang spell. Paano ito masisira ng dalawang batang Kadoko practitioner? Humina ang moral ni Wiccan nang wala ang Dark Soul spell. Sa kasamaang palad, hindi niya kinaya ang suntok. Ngayon, sina Cyrus at Xanthus ay nakatuon sa Wiccan. Terena, Cyrus. Sa kabila ng pagkakasaksak ni Cyrus sa hita, si Xanthus ay naka-full speed kay Wiccan gamit ang kanyang espada na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ganon din para kay Cyrus, habang tumakbo sila pasulong sa bilis ng kidlat at lumitaw kaagad sa harap ng Wiccan, flat. Tinusok ni Xanthus ang dibdib ni Wiccan gamit ang kanyang espada habang ganoon din ang ginawa ni Cyrus sa tiyan ni Wiccan. Imposible. Nanlaki ang mga mata ni Wiccan sa galit. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at agad na nagsimulang lumawak ang enerhiya mula sa kanyang katawan habang siya ay sumabog sa mga piraso. Lumipad palabas sa katawan ni Wiccan ang mga parasito ng itim na Kadoko. Ikinaway ni Cyrus ang kanyang braso, at hindi mabilang na berdeng Kadoko bog ang lumipad palabas at agad na nasalikop ang kanilang mga sarili sa mga parasito ni Wiccan. Kaluskos ang narinig at sparks ang makikita. Sa lupa, malalim na nakaimbed ang mga pangil ni Goldie sa leeg ng monarch parasite habang nakapulupot ng mahigpit sa katawan nito. Sa kalaunan, sumabog ang katawan ng parasito. Malubhang nasugatan si Goldie. Lumapit dito si Cyrus at pinahaba ang mga balingkinitang daliri. Ang gintong ahas ay dumulas patungo kay Cyrus at ipinulupot ang sarili sa kanyang braso. Patay na si Wiccan. Lumapit sina Tyr, Sean, at ang iba pa at nakahinga ng maluwag nang makita nilang tuluyang namatay si Wiccan sa kamay ni Cyrus at Xanthus. Gayunpaman, ang hindi nakokontrol na mga eksperimentong paksa ay mabilis na nagkalat at nagsimulang tumakbo ng walang layunin. Ay hindi. Kumunat ang noo ng mga tao na nasaksihan ito. Ang pagkamatay ni Wiccan ay naging dahilan upang ang mga paksa ay hindi makontrol. Kung sila ay nakatakas sa Trevor Estate at pumasok sa lungsod, hindi natin maiisip ang mga kahihinatnan. Cyrus, Xanthus, kunin mo sila dali. Utos ni Tyr, at agad na inilabas ng mga Kadoko practitioner ang kanilang mga Kadoko parasite na lumipad patungo sa mga tumatakas na paksa. Katulad ng Dark Occult Bishop's Puppet Spell, ang isang nilalang, kapag nahawa na, ay hindi makakatakas sa kontrol ng Kadoko practitioner. Sa katunayan, ang spell ni Wiccan ay malapit na nauugnay sa spell ng puppet. Hindi nagtagal para makapasok ang mga bug sa katawan ng mga subject. Kinaway-kaway ni Cyrus ang braso niya, at dalawang silver bell agad ang lumitaw sa kanyang mga palad. Inalog ang mga kampana, na gumawa ng malinaw at malutong na himig. Kasabay nito, inilagay ni Xanthus ang kanyang bamboo flute sa kanyang mga labi at nagsimulang tumugtog nito. Isang kakaibang himig ang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi. Kung ikukumpara sa drumbeat ni Wiccan, mas masarap sa pandinig. Ang mga paksang tumatakbo sa paligid ay huminto sa kanilang mga landas, tulad ng mga sanggol na naririnig ang boses ng kanilang mga ina. Maging si Tyr, na nakakaramdam ng pagkabalisa, ay nakaramdam ng biglaang katahimikan sa kanyang puso nang marinig ang himig. Cyrus, ano ito? Tanong ni Tyr. Sumagot si Cyrus, ito ay ang sagradong arya ng Maddox.
Ginamit upang linisin ang mundo sa kasamaan nito. Habang tumutugtog ang music, tumalikod ang mga subjects at naglakad papunta kina Cyrus at Xantes. Umupo sila sa lupa na naka-cross-legged habang ang mga mata nilang duguan ay tila medyo lumiwanag. Nagulat ang lahat pati si Tyr. Parang hindi kinokontrol ni Xantes at Cyrus ang mga subject. Sa halip, kusang loob silang sumuko sa mga Kadoko practitioner. Kaya mo ba silang kontrolin, Cyrus? Tanong ni Tyr. Walang problema. Inalog-alog ni Cyrus ang mga kampana sa kanyang kamay, at agad namang tumayo ang dalawang subject, naglakad papunta kay Tyr, at huminto 1 metro ang layo sa kanya. Yumuko sila. Witnessing this absurd scene, Tyr can't help but laugh. I wonder if Andraste would cry when he see this. Kabanata 1332. Your nightmare has come. Sa ngayon, pinamunuan ni Silas Regulus at Andraste Cheever ang legion ng 3 pamilya ng Noble Imperial sa arena. Nawala ang dating kaluwalhatian ng Cheever Estate at sa halip ay pininturahan ng dugo at pagkawasak. Dumating ang legion na wala pang kalahati ng kung ano ang mayroon sila noong nagsimula sila. Ang mga natira ay nasugatan din. Maging sina Silas at Dalton ay may mga sugat sa kanilang mga katawan. 100 kamikaze warriors at Cheever family fighter ang naghihintay sa arena. Umupo si Andraste sa kanyang ginintoang trono na nagmumula sa isang nangingibabaw na aura. Old Psycho? Old Fox? You're finally here. Kanina pa ako naghihintay. Tumayo si Andraste mula sa ginintoang trono at tumingin mismo kina Dalton at Silas. Tinitigan nila siya bilang ganti at sinabing, itigil mo na ang mga sinasabi mo, Andraste Cheever. Nandito kami para tapusin ang mga bagay-bagay. Hahaha. Ang galing, ang galing. Tuwang-tuwa, inilabas ni Andraste ang isang USB drive at sinabing, alam mo ba kung ano ito, Old Psycho? Napakunot noo si Dalton at magsasalita na sana nang magpatuloy si Andraste, ito ang sagot sa nagngangalit na dugo na dumadaloy sa iyong katawan. Wala akong iba kundi ang paggalang sa mga mananaliksik sa Red Moon Institute. Paano sila nakahanap ng lunas para sa isang bagay na walang lunas na hindi ko alam? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito. Ayon sa data sa drive na ito, maaari nilang isa-isang i-filter ang mga agresibong elemento ng dugo ng Berserk sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan. Sa makatuwid, kung makakahanap ka ng gamot na sapat na malamig upang i-freeze ang mga elementong ito, magagawa mong alisin ang nagngangalit na dugo na dumadaloy sa buong katawan mo. Ang mga taong ito ay mga henyo, sabi ko. Gusto mo ito, Old Psycho? Huminga ng malalim si Dalton. Alam niya ang tungkol sa pag-unlad ng pananaliksik ngunit hindi niya makuha ang resulta bago ito kinuha ng ibang lalaki. Pero, syempre, nasa kamay na ito ni Andraste. Kung gusto mong malaman kung ano ang nasa USB drive na ito, talunin mo ako. Sa isang pag-swipe ng kanyang kamay, ang USB drive ay bumaril na parang arrow na naka-embed ng malalim sa dingding sa likod niya. Kinuha niya ang glaive niya at itinutok kay Dalton at Silas. Panahon na para tapusin ito. Patayin. Parehong umungal sina Dalton at Silas at kinarga mismo si Andraste. Kasabay nito, sina Leonardo Alroy, Celia Regulus, Celio Windsor, at ang mga katulad ay naglagay ng kanilang pinakamahusay na harapan. Ang huling labanang ito ang nagpasya sa kapalaran ng Imperial Capital City, at nakita ng lahat ito bilang isang kaso ng kamatayan at kaluwalhatian. Si Herodes, Kagura, at ang kanilang mga tauhan ay umungal at sumugod. Ang mga sigaw at ungol ay tumagos sa hangin sa itaas ng arena, na may mga mahahalagang enerhiya at puwersa na malayang dumadaloy sa paligid. Kasabay nito, ang iba't ibang mga talam at espada ay mabilis na umindayog sa hangin, na nasira ang arena sa loob lamang ng ilang sandali. Maraming mandirigma ang bumagsak sa lupa, patay at nasugatan. Inalis ng kamatayan, hindi na sila nakalaban pa. Gayunpaman, dinala ng mga nasugatan ang mga alaala ng kanilang mga kaibigan at pamilya at ipinagpatuloy ang labanan. Ang mabibigat na ulap ay lumipad, at biglang kumidlat sa kalangitan. Umulan sa Imperial Capital City, na matagal nang hindi nakakakita ng ulan. Basag. Isang kulog ang tumama sa kalangitan sa gabi, at nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi nagtagal ay naging malakas na buhos ng ulan. Naging sagabal ang ulan sa marami sa paningin ng mga combatants. Gayunpaman, hindi sila tumigil. Sa halip, habang tumatagal sila ay lumalaban, lalo silang naging masigasig. Ito ay isang labanan na matatapos lamang sa kamatayan. Kamatayan lamang ang makakapigil sa kanila sa pakikipaglaban.
Si Leonardo ay may mahabang itim na espada sa kanyang mga kamay habang siya ay pabalik-balik sa pagitan ni Kagura. Ang isa ay ang pinuno ng pamilya Alroy Imperial at ang pinakamakapangyarihang tao pagkatapos ni Dalton. Habang ang isa ay pinuno ng Red Moon. Parehong naging transcendent sa loob ng maraming taon, at ang mga sagupaan ng kanilang mga sandata ay nagpadala ng mga spark na lumilipad. Umuungol. Kumulo ang dugo sa katawan ni Leonardo. Pagkatapos, binunot niya ang kanyang espada, siya ay nagngangalit, na nagpadala ng isang lagasla sa daan ni Kagura. Namumula sa malakas na ulan, ang kalahati ng mukha ni Kagura ay natatakpan ng kanyang maapoy na pulang buhok. Itinaas niya ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake ni Leonardo. Hindi magpapatalo ang Red Moon ngayong gabi. Dumagundong si Kagura at napigilan ang suntok ni Leonardo. Mamamatay kayong lahat dito. Isang malaking grupo ng mga eksperimentong paksa ang makikitang tumatakbo sa napakabilis na hindi masyadong malayo. Ito ang balangkas ni Andraste sa simula pa lang. Sa pamamagitan ng pag-alis ng tatlong pamilya ng Noble Imperial sa karamihan ng kanilang mga lakas, ang mga eksperimental na paksa, sa ilalim ng kontrol ni Wiccan, ay susugod at tatama sa kanila kung saan ito masakit, na pinupunasan sila minsan at para sa lahat. At ngayon ay dumating na ang oras. Ang pagwawasak sa huling kapangyarihan ng tatlong pamilya ng Noble Imperial ay madali sa paglitaw ng mga eksperimentong paksa. Hahaha! Dumating na ang bangungot mo. Pinalihis ni Kagura ang pag-atake ni Leonardo, na may nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata, sinabi, ito na ang katapusan mo. Patayin silang lahat. Ang kanyang pulang-pula na talem ay umungal sa kanya. Ang natitirang mga mandirigma ng pamilya Cheever at mga mandirigmang kamikaze ay nakadama ng pagtaas sa kanilang moral. Ang hitsura ng mga nasasakupan ay nagtatag ng pagkamatay ng kanilang mga kaaway. Hindi nagtagal ay napalitan ng Simon Gott ang kanilang mga ngiti. Ang mga nasasakupan ay sumali sa labanan, ngunit sa halip na salakayin ang tatlong Noble Imperial na pamilya, pinuntirya nila ang mga kamikaze warriors at mandirigma ng pamilya Cheever. Anong nangyayari? Nagulat si Kagura at ang iba pa. Ang mga ito ay mga resulta mula sa kanilang pananaliksik, ngunit bakit ito ay tutol sa kanila? Ang pagsalakay ng mga nasasakupan ay bumasag sa katatagan ng isip ng mga mandirigmang kamikaze. Umalangaw-ngaw sa buong arena ang mga hiyawan at hiyaw ng sakit sa isang madugong labanan. Imposible. Paano nangyari ito? Kabanata 1333. Pagkatalo. Napakamot ng ulo si Kagura, bakit nangyari ito, hindi niya maintindihan. Sa sandaling ito, isang lalaki, na gumagalaw sa isang napakahiwagang paraan, ay sumugod patungo sa kanya. Siya si Tyr. Hiniwa ng armor dagger ang dibdib ni Kagura. Nagulat ka. Ang mga makinang pangpatay na iginagalang mo ay naging iyong pinakamalaking panganib. Nanginig si Kagura na nakatanggap ng suntok sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata niya habang galit na nakatingin kay Tyr. Anong ginawa mo? Wala naman. Sinabi ni Tyr, tinawagan ko ang dalawang makapangyarihang Kadoko practitioner upang ibagsak ang Wiccan at mabawi ang kontrol sa mga paksa. Imposible. Nasa mukha man niya ang katotohanan, nahirapang tanggapin si Kagura. Kahit na ang pinakamalakas na shamans ng Southeast Asia ay hindi kayang talunin si Wiccan. How could you? Haha, ikaw na bahala kung totoo. Tapos na si Tyr na kausapin si Kagura. Kaagad niyang ini-channel ang 9 steps to disorientation at iwinagayway ang armor dagger na parang kidlat. Sa ilang segundo, nagbukas siya ng maraming sugat sa katawan ni Kagura. Kasabay nito, si Leonardo ay sumugod. Nagsanib na kapangyarihan ang dalawa at sinira ang momentum ni Kagura sa magkayakap sina Leonardo at Tyr, wala nang magawa si Kagura. Wala pang 10 segundo, tumagos ang punyal ni Tyr sa lalamunan ni Kagura. Kaya napatay ang pinuno ng Red Moon. Ito ay pareho para kay Herodes at sa iba pa. Ang pag-aalsa ng mga nasasakupan ay lubhang nagwasak sa kanilang moral. Ito ay isang malinaw na tagumpay, ngunit tiyak na hindi nila inaasahan ang mga bagay na pupunta sa timog mismo sa pinakamahalagang sandali. Si Herodes, ang mga mandirigma ng Red Moon, at ang Legion ng Cheever ay labis na nabalisa. Ang mga palatandaan ng tagumpay ay nagsimulang ihanay sa tatlong pamilya ng Noble Imperial. Kinuha ni Cyrus Label at Xanthus Maddox ang kontrol sa mga eksperimentong paksa at nagsagawa ng mga tiyak na pag-atake laban sa bawat isa sa kanilang mga kaaway. Sa puntong ito, hindi na kailangang lumaban pa ang iba. Ang grupo ng mga paksa ay sapat na nagwawasak upang lipulin ang kanilang mga kaaway.
Mainit na nagaganap ang labanan nina Andraste, Dalton, at Silas. Gayunpaman, kumpara sa labanan sa Moher Cliff, tila nasa mas malakas na posisyon si Andraste. Nagulat sina Dalton at Silas. Gaano karaming kapangyarihan ang itinago ni Andraste sa kanila. Nababalot ng makapal, masiglang enerhiya, ibinagsak ni Andraste ang kanyang glaive sa lupa, nahati ito sa kalahati. Mabilis na nakaiwas sina Dalton at Silas sa pag-atake habang sinisira ng mga Ripple ang lahat ng bagay na naaabot nito. Hindi nagtagal at naging desolated zone ang labanan nila. Walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang mag-iisip na lumapit sa kanila. Kahit na ang pinakamalakas na Transcendent ay agad na masugitan ng mga Ripples, mas malala pa, maaari silang mamatay. Sumuko ka, Andraste, natalo ang mga tauhan mo. Nang makita ang mga eksperimentong paksa, sa ilalim ng kontrol ni Zantes at Cyrus, na umaatake sa kanilang mga kaaway sa galit, nakahinga ng maluwag sina Dalton at Silas. Hindi nila akalain na makakamit ng mga kabataan ang kanilang ginawa, pinapatay si Wiccan at nabawi ang kontrol sa mga paksa. At ganoon din ang pagkagulat ni Andraste. Ang kanyang moral ay lubhang naapektuhan. Ang mga paksa ay dapat na ang kanyang trump card, ngunit sa halip ay naging kanyang bangungot. Nang makita niya ang kanyang mga tauhan na namamatay sa mga nasasakupan, nagalit siya. Gusto mo sumuko na ako? Imposible. Siya ay umungal, at agad na bumagsak ang kidlat sa kanyang glaive. Agad naman siyang na-charge ng kuryente. Dalawang paksa ang tumakbo patungo sa kanya, ngunit naputol lamang sa kalahati ng isang ugoy ng kanyang glaive. Nakakapangilabot na makita kung paano niya pinatay ang mga ito sa sobrang dali. Hinding-hindi ako mawawala. Ibinagsak ni Andraste ang glaive sa lupa, na nagsimulang gumuho. Mabilis na tumaas ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang kidlat at kulog ay umaalingaw-ngaw sa itaas sa kalangitan habang ang malakas na ulan ay nagpatuloy sa pagsalakay nito sa lupa sa ilalim, buong tapang na sinusubukang hugasan ang mga kasalanan ng naninirahan dito. Gayunpaman, nang bumagsak ang ulan sa Andraste, ang mga patak ng ulan ay pinalihis ng matinding enerhiya. Niyugyug ni Andraste ang kanyang katawan at pinalipad ang mga patak ng ulan sa lahat ng direksyon na parang mga bala. Splatter! Splatter! Ang mga patak ng ulan ay tumago sa maraming katawan nang magsimulang gumuho ang mga tao. Mabilis na sinangga nina Dalton at Silas ang kanilang mga sarili mula sa pag-atake habang lumalalim ang kanilang mga noo. Sa tingin ko malapit na siya sa Realm of Transformation. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Andraste, nadama nina Silas at Dalton ang nalalapit na kapahamakan sa kanilang mga puso. Maaaring gamitin ng isang makapangyarihang manlalaban ang kanilang panloob na lakas sa paggamit ng transcendental status. Ang apat na emperador ng Celestial Empire ang pinakamalakas at maaaring gamitin ang panloob na lakas sa kanilang ganap na limitasyon. Dumating ang Realm of Transformation pagkatapos noon. Ang isang mandirigma sa realm ay nakatayo sa itaas ng isang transcendent at itinuturing na isang malakas na kalaban kahit na sa mga sinaunang martial arts world. Ang ipinakita ni Andraste ngayon ay malapit sa realm hanggat maaari niyang makuha. Ito ay isang matigas na tableta para kina Dalton at Silas na lunukan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang regular na lugar lamang sa mundo at hindi ang sinaunang martial art world. Ang pagpasok sa realm dito ay halos imposible. Gayunpaman, mukhang nahanap na ni Andraste ang paraan. Walang magagawa sina Dalton at Silas kung talagang pumasok si Andraste sa realm, kahit na sa tulong ni Notice Windsor. Kailangan natin siyang patayin bago siya pumasok sa Realm of Transformation. Alam ni Dalton at Silas na hindi na sila makakapagpatagal pa. Ang sitwasyon ay nagiging mahirap sa pamamagitan ng pangalawa. Sa pagpasok ni Andraste sa realm, mapapawi pa rin sila ni Andraste kahit na ang mga nasasakupan ay nasa ilalim ng kontrol ni Cyrus at Zantes. Itinaas ni Dalton ang Stygian blade sa kanyang kamay habang ipinadala ni Silas ang kanyang vital energy sa Regulus lance bago nag-charge kay Andraste ng buong bilis. Dumating ka sa tamang oras. May kuryenteng dumaloy sa katawan ni Andraste, at ang glaive sa kanyang mga kamay ay kumikinang ng maliwanag, sinalubong ang Stygian blade at Regulus lance sa hangin. Ang tatlong emperador, kasama ang kanilang mga sandata, ay nagsagupaan sa isang napakalaking putok. Kabanata 1334. Pagkamit ng kaharian ng pagbabago. Nagkaroon ng malakas na ingay at isang malakas na sabog ng hangin na kumalat sa lahat ng direksyon, na nagpapalipad sa mga tao sa paligid. Kasabay nito, isang anino na sinag ng liwanag ang sumambulat sa kalangitan, na para bang nabutas nito ang itim na ulap sa kalangitan.
Ang bagyo ay nagpatuloy habang sina Dalton Alroy at Silas Regulus ay ipinadala sa himpapawid bago sila halos bumagsak sa lupa na bumulwak ng isang malaking subo ng dugo. Kasabay nito, isang dosenang hakbang din ang paatras ni Andraste Cheever. Umuungol ang glaive sa kanyang kamay habang mahigpit niyang hinawakan iyon. Sa wakas, naitapak niya ang kanyang paa sa lupa at ibinaba ang halos lahat ng kanyang lakas. Ang enerhiya sa loob niya ay nagugulo. Parang lalabas ang dugo, pero pinilit niyang isubo iyon sa huli. Kailangang sabihin na ang apat na emperador ng Celestial Empire ay nararapat sa kanilang katayuan. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging malapit ni Andraste sa paggamit ng kadakilaan sa kanyang mga kakayahan, binugbog pa rin siya nina Dalton at Silas hanggang sa puntong gusto niyang dumura ng dugo. Magpatuloy. Umungol si Silas habang itinutok ang Regulus lance sa dibdib ni Andraste. Kumukulo ang dugo sa loob ng katawan ni Dalton habang kumikinang sa kanyang mga mata ang nakamamatay na kislap. Nang isaksak ni Silas ang Regulus lance sa dibdib ni Andraste, inilabas ni Dalton ang isang talem nang siya ay nasa 10 metro ang layo. Ang kislap ng talem ay kumikinang na pula na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Boom! Sinubukan ni Andraste na gamitin ang kanyang glaive upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya nakayanan ang buong puwersa ng mga welga mula sa dalawang emperador. Pinalipad siya. Sa sandaling iyon, nakalugay ang buhok ni Andraste habang pinunit ng dagwang butas ang kanyang dibdib, at isang sugat na hanggang buto ang lumitaw sa kanyang balikat. Kung siya ay isang ordinaryong tao na malubhang nasugatan, nalagutan na siya ng hininga. Gayunpaman, hindi man lang sumimangot si Andraste. Idinikit niya ang kanyang glaive sa lupa upang patatagin ang sarili habang nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Dalton, Silas, ito ba ang pinakamahusay na magagawa mo? Sa pagkakataong ito, sa halip na tawagin silang dalawa bilang Old Maniac at Old Fox, tinukoy sila ni Andraste sa kanilang mga pangalan. Ipinahiwatig nito na si Andraste ay lubos na nagalit. Magsisimula na ang totoong laro. Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanya, isa pang kidlat ang tumama sa hangin. Isa pang kakilakilabot na vial ng pulang gamot ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang Ultimate Red Spider, na espesyal na pinasadya ni Professor Yandar para kay Andraste. Tanging isang dalubhasa na tulad ni Andraste ang makakalaban sa lakas ng pulang gagamba. Kakaiba ang Red Spider na ito. Anong ginagawa niya? Nang makita ang pulang gagamba sa kamay ni Andraste, kapwa nagulat sina Dalton at Silas. Pigilan mo siya. Bagamat wala silang ideya kung anong uri ng pulang gagamba ang hawak niya, ang kanilang intuition ay sumisigaw na hindi sila dapat payagan na iturok ito. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kumukulo ang dugo ni Dalton. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Andraste, kasama si Silas na nakasunod sa likuran. Maging sina Tyr Summers, Sean Yarn at ang iba pa ay napagtanto na may nangyari at mabilis na tumakbo patungo kay Andraste. Ang distansya na 10 metro lamang ay naramdaman ng kakaiba habang sila ay nagbarrel. At habang palapit sila ng palapit kay Andraste, ramdam nila ang lalong nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Sa puntong ito, naipasok na ni Andraste ang pulang gagamba sa kanyang leeg, at higit sa kalahati ng matingkad na pulang likido sa bar aisles ay nahuhulog na. Dagendong. Boom! Ang mga kidlat ng kidlat ay tumalon mula sa langit at dumampi doon. Itinaas ni Andraste ang glaive sa kanyang kamay at ibinaba ito sa susunod na segundo. Parang nahati sa dalawa ang maitim na ulap sa hangin sa kanyang laslas. Ano ito? Sabay na nagmura sina Dalton at Silas. Isang marahas na aura ng espada ang dumaan sa sumunod na segundo at bigla silang inihagis sa hangin. Nadama ni Tyr at Sean, at ng iba pa ang hindi maihahambing na nakakatakot na hangarin na pumatay at lumipat sila upang umiwas. Nawala ang balahibo ng usok, at nakita ang isang 10 metrong marka mula sa talam. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Ang kaharian ng pagbabago. Dumura si Dalton ng isa pang subo ng dugo. Pakiramdam niya ay naliligaw ang kanyang mga laman loob sa pamamagitan ng laslas habang ang kanyang mukha ay sobrang pula. Pumasok ang taong ito sa Realm of Transformation pagkatapos iturok ang isang Red Spider. Hindi lang din si Dalton. Si Silas, na nasa kanyang tabi, ay nakaramdam din ng labis na kawalan ng pag-asa. Ang Realm of Transformation ay umiral lamang sa mga alamat ng sinaunang martial arts world. Kahit na ang apat na emperador ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay sa kanilang sariling mga mata. At ngayon, isang dalubhasa na nakamit ang Realm of Transformation ay nakatayo sa harapan nila.
Ang nakapangingilabot at napakatinding kapangyarihan ay nagparamdam sa kanila ng desperado. Pawis na pawis din si Tyr. Nang muli siyang tumingin kay Andraste, nakaramdam din siya ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Siya ay masyadong makapangyarihan. Si Sion at ang iba ay nakasimangot din habang tumibok ng malakas ang kanilang mga puso. Ha 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 ha, ako ang Diyos ng mundo ngayong gabi. Ang gusot na si Andraste ay nabalot ng marahas na kapangyarihan. Itinaas niya ang glaive sa kanyang kamay habang ang kidlat ay bumaha sa kanyang talon at napuno ang kanyang katawan. Para bang sinasamantala niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa sandaling iyon. Dalton, Silas, lahat kayo ay mamamatay dito ngayon. Itinaas ni Andraste ang glaive at lumakad ng ilang hakbang patungo sa kanila. Sa bawat hakbang niya, bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Muli siyang sumayaw gamit ang kanyang sandata habang umiikot ang galit na enerhiya ng espada sa kalangitan ng gabi. Dodge. Tumabi. Umiwas. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung sila ay Mad King o War Emperor o Palace Master of Regal Palace. Walang sino man sa kanila ang makakapantay kay Andraste. Nang harapin ang nakakatakot na lakas ni Andraste, nakaiwas lang sila at umatras. Si Tyr at ang iba pang mga eksperto ay maaari pa ring gumamit ng napakabilis na pamamaraan upang bahagya na makaiwas sa mga pag-atake ni Andraste. Gayunpaman, ang mga ordinaryong eksperto sa Transcendent ay hindi gaanong pinalad. Ang talim ni Andraste ay parang lawnmower saan man siya magpunta, walang armor na naiwan. Ang masama pa ay tuluyan ng binaliwala ni Andraste ang kaibigan at kalaban. Maging ang mga lalaki ng tatlong imperial na pamilya, o ang Chiver Imperial Family o ang mga sundalong kamikaze ng Red Moon. Pareho silang tinatreto. Walang habas na inatake sila ni Andraste. Si Andraste ay lubos na nawala ng isip. Siya na lang ang natitira sa mundo. Splat! Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang powerhouse ng Red Moon, si Herodes na nakahandusay sa lupa, ay tumitig ng may dilat na mga mata. Ang talim ni Andraste ay tinamaan ang kanyang dibdib. Sa isang suntok ay nabasag ang kanyang dibdib. Napaluhod si Herodes sa sakit at gulat sa kanyang mukha. Guru! Ako! Dagindong! Sa isang dagindong, ang glaive ay bumaba sa kanya, at ang ulo ni Herodes ay lumipad sa hangin. Kabanata 1335. I am the invincible Andraste Chiver. Sa puntong ito, hindi na kailangan ni Andraste Chiver ang sinuman sa kanyang mga tauhan dahil siya ang nag-iisang Diyos ng mundong ito. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Ha ha ha. Walang katapusang tawanan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Ibinagsak muli ni Andraste ang kanyang glaive. Sina Tyr Summers, Dalton Alroy, at ang iba pa ay nasugatan. Ingat ka boss! Nang makitang laslasin na ni Andraste si Tyr, napasigaw si Cyrus Label na nasa di kalayuan. Agad niyang kinalampag ang kampana sa kanyang kamay habang tinutugtog ni Xanthus Miriam ang bamboo flute. 12 ng mga test subject na nasa ilalim ng kontrol ng dalawa ang sabay-sabay na nagtagpo sa isang direksyon at sumugod kay Andraste. Dagindong. Ang iba't ibang mga alulong ay yumanig sa kalangitan habang ang mga test subject na umaagos ng malakas na enerhiya ay pumapalibot kay Andraste. Dahil na rin sa mga mandurumog ng mga test subject na kumukubkob kaya nagkaroon ng sandali ng pahinga sina Tyr, Dalton, at ang iba pa. Di nagtagal, napalibutan si Andraste ng mga subject sa pagsusulit, na labis siyang nabigla. Nakatingin ang lahat ng may pirming tingin. Pagkatapos, sa pagkahumaling ni Andraste matapos maabot ang Realm of Transformation, natigil ang mga laban sa Martial Arts Training Square. Sa puntong ito, walang gustong lumaban. Marahil ay napagtanto nila sa sandaling iyon na ang lahat ng naririto ay nasa parehong panig. Alinman sa mamatay si Andraste ngayong gabi, o lahat sila ay mamamatay. Ang mga test subject ay nagharap laban kay Andraste. Nang walang pag-aalinlangan sa kanilang buhay. Ngayon tila ang lahat ay naglagay ng kanilang huling pag-asa sa mga paksa ng pagsusulit. Kung hindi sila kalaban ni Andraste, tapos na ang lahat dito. Lumipas ang oras sa bawat paghihirap na segundo habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang kinakabahan silang nanunood. Ang mga test subject ay nakatambak sa isang bundok at inilibing si Andraste. Basag. Pagkatapos, isang tunog na nakakasira sa tainga ang umalangaw-ngaw sa direksyong iyon, na sinusundan ng mga sinag ng liwanag na bumubulusok mula sa mga puwang sa pagitan ng mga paksa ng pagsubok.
Sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga test subject ang ipinadala sa paglipad habang itinutuwid ni Androste ang isang mali. Nakita siyang nakahalukip-kip sa lupa habang nakahawak sa kanyang glaive. Duguan siya habang tumatawa at dahan-daang tumayo. Ha ha ha. Ha 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 ha. Sa sobrang lakas ng tawa na hindi matiis, sumilay sa kanyang mga mata ang nakamamatay na hangarin. Walang makakapatay sa akin, sapagkat ako ay Diyos ng lupaing ito. Boom! Si Androste, na nababalutan ng dugo, ay buong pagmamalaking nakatayo sa ilalim ng dumadagendong na kalangitan. Ngunit naging sanhi ito ng muling paglakas ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Huff! Sa isang indayog ng kanyang glaive, ang mga test subject na nauna sa kanya ay naputol sa kalahati. Pagkatapos, nang sumulong siya, para siyang nagpatunog ng funeral bell para kay Dalton at sa iba pa. Ako, si Androste Cheever, ay pumasok sa realm of transformation sa pamamagitan ng kakaibang Red Spider. I am invincible. Ang buong martial arts training square ay umalangaw-ngaw sa tunog ng kanyang kakaiba na dagendong. Bawat salita ay tumatak sa kanilang puso. Sa bawat hakbang pasulong, tumataas ang kanyang aura. Hindi nagtagal bago ang martial arts training square ay nabalot ng kanyang masiglang enerhiya. Sa sandaling iyon, maging sina Dalton at Silas ay nakaramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Dalton, Silas, maghanda upang makilala ang iyong gumawa. Isang paputok na dagendong ang pinakawalan ni Androste. Siya ay 12 metro ang layo sa isang segundo, at siya ay nakatayo sa harap ni Dalton sa susunod. Nahulog ang glaive. Parang nahati sa dalawa ang hangin. Kinailangan ni Dalton na ibigay ang kanyang masiglang lakas para ipaglaban ito gamit ang Stygian blade. Klang! Sa isang malakas na kalabog, pinalipad si Dalton ng mahigit 10 metro. Hindi nabali ang Dragon Blade, ngunit nabasag ni Androste ang kanyang braso. Ikaw na, Silas Regulus. Sa parehong mabilis na bilis, agad na lumipat si Androste sa harap ni Silas habang ang glaive sa kanyang kamay ay laslas muli. Si Silas ay nagmamadaling umatras habang itinaas ang kanyang Regulus lance at nakasalubong ang glaive sa kamay ng isa. Sa parehong tibok, ang dulo ng Regulus lance ay natapon ng glaive ni Androste, at ang Regulus lance ay nabasag. Mamatay! Akmang sasalakayin ni Androste ang walang kalaban-laban na si Silas sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong iyon, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa likuran ng una. Pare, huwag ka nang magkamali. Please stop. Ang boses lamang ang tila nagpawi sa karamihan ng puot ni Androste. Pagkatapos, sa wakas, tumigil talaga siya at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Hindi lang din si Androste. Napatingin din ang lahat sa tao. Doon nila nakita ang isang balbas na lalaki sa edad na 40 na humakbang pasulong. Marami ang hindi nakakakilala sa kanya dahil ang taong ito ay hindi pa nagpakita ng kanyang sarili sa Imperial Capital City. Gayunpaman, marami ang nakarinig sa kanya na tinawag si Androste bilang kanyang ama. Ano ang nangyayari? Hindi ba anak ni Chad Cheever Androste? Kailan siya nagkaroon ng isa pang anak? Tanging si Tyr lang ang nagulat nang makita ang lalaki dahil hindi naman nobody ang bagong dating. Sa halip, si Max Cheever, ang opisyal na tumulong sa kanya na pamahalaan ang dog shed. Si Max Cheever ay anak ni Androste. Maaga siyang nagkaroon ng inkling ng turuan ng Beggar King si Tyr ng Heavenly Blade sa Wolf's Den. Pamilyar si Max kay Beggar King at mukhang may mabuting pakikitungo. Nahulaan ni Tyr na hindi dapat maliit ang background ni Max. Sinadya din ni Tyr na tanungin ang pagkakakilanlan ni Max noong mga oras na iyon, ngunit hindi siya nagpaliwanag. Sa wakas naintindihan na ni Tyr. Si Max ay anak ni Androste. Max Cheever. Pabulong na binibigkas ni Tyr ang kanyang pangalan nang lumapit si Leonardo Alroy na nakatayo sa gilid at nagtatakang nagtanong. Paano mo siya nakilala? Sagot ni Tyr, ako ang amo niya. Natigilan si Leonardo. Tyr then asked, Uncle, paano magiging anak ni Androste si Max? Kung anak siya ni Androste, bakit siya magiging businessman na nag-specialize sa wolfhounds? Kumunat ang noo ni Leonardo. Si Max Cheever talaga ang bunsong anak ni Androste. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, si Max ay kilala bilang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon sa Imperial Capital City. Ngunit, biglang ibinalita ni Max na tuluyan na niyang pinutol ang kanyang relasyon sa pamilyang Cheever. Pagkatapos noon, nawala siya sa Imperial Capital City. Akala ng lahat, mahigit 10 taon nang namatay si Max. Sinong mag-aakalang mabubuhay pa siya?
Nasira ba ni Max ang relasyon niya sa pamilya Cheever dahil hindi siya masanay sa ugali ni Andraste? Naguguluhan si Tyr. Lumapit na si Max kay Andraste. Pare, huwag kang magkamali. Tingnan mo kung ano na ang naging kalagayan mo. Paano kung papatayin mo ang lahat ng naririto ngayon? Ang malahalimaw na kalikasan ang magkokontrol sa iyo sa puso mo. At pagkatapos ay hindi na kayo. Bahagyang natigilan si Andraste. Ito ay minsan ang kanyang pinakapabor na anak, ngunit wala siya sa kanyang panig. Max Cheever, bumalik ka ngayon para kalabanan ako. Kabanata 1336. Ang pag-alis ng Heptasil Nail. Bagamat si Andraste Cheever ay nahulog sa kalupitan, napanatili pa rin niya ang isang tiyak na antas ng katinoan. Ito rin ang dahilan kung bakit binanggit ni Yandar na si Andraste lamang ang maaaring gumamit nitong pulang gagamba. Kung sino mang ibang tao ang nag-iniksyon sa kanilang sarili ng gamot, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagpapahusay ng kanilang lakas. Sila ay sumabog sa lugar at namatay. Pare, huwag kang magkakamali ng sunod-sunod. Ilagay mo ang iyong talem. Umakyat si Max Cheever kay Andraste para masikap siyang hikayatin. Hehe. Gayunpaman, ang ibinalita ay isang malamig na tawa mula kay Andraste. Kung ganoon nga, bakit kailangan mong bumalik? Ama, alis. Galit na galit si Andraste at ipinatong ang palad niya sa dibdib ni Max, na pinalipad ng una ang huli ng ilang metro. Sa sandaling siya ay lumapag, siya ay bumulwak ng isang malaking bibig ng dugo. Ayos ka lang ba, Max? Sumugod si Tyr sa gilid ni Max at tinulungan siyang tumayo mula sa lupa. Medyo makatao pa rin si Andraste. Nang harapin ang kanyang anak, hindi siya nagdulot ng anumang malubhang pinsala. Matapos matanggap ang suntok ni Andraste, nagtamo lamang siya ng hindi nakamamatay na pinsala. Okay lang ako, boss. Walang magawang umiling si Andraste. Boss, kakaiba na ang tatay ko. Natatakot ako na kung walang makakapidyaw sa kanya ngayon, gagawin ng martial arts community ng Imperial Capital City. Naiintindihan ko. Magpahinga ka na. Tumayo si Tyr at bumaling kay Andraste. Sa kasamaang palad, si Andraste ay nahulog muli sa kalupitan sa puntong iyon. Inihagis niya ang glaive sa kanyang kamay at sumugod sa kanila para patayin. Masasabing si Andraste ay isang taong pumatay sa sinumang humadlang sa kanyang landas, kapwa-tao at Diyos. Agad na pinatay ng kanyang glaive ang sinumang malapit sa kanya. Maraming transcendent expert ang hindi nakatakas sa kanyang atake. Ako, si Andraste Cheever, ay pumasok sa Realm of Transformation sa pamamagitan ng kakaiba at hindi ako magagapi. Ha 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 ha. Naramdaman ng mapupulang mata na si Andraste ang pagkulo ng kanyang dugo habang ang hindi mauubos na kapangyarihan ay bumulusok sa kanya ng malalim sa isang estado ng kalupitan. Sa puntong ito, walang sino man ang makapaghihikayat kay Andraste na bumalik sa kanyang sarili. Ang tanging paraan para tapusin ito ay ang patayin siya. Gayunpaman, sino ang kalaban ni Andraste ngayong nakapasok na siya sa Realm of Transformation? Muling nagtipon sina Dalton Alroy at Silas Regulus. Ang dugo sa katawan ni Dalton ay nagsimulang umakyat ng ligaw habang ang kanyang mga mata ay namumula din. Ang nagngangalit na dugo sa katawan ni Mad King ay galit din na umaakyat. Dagendong. Isang dagendong na parang hayop ang lumabas sa bibig ni Dalton. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay tila biglang tumaas ng isang malaking margin. Natigilan si Tyr sa eksena. Palagi niyang iniisip kung bakit sa kabila ng magkaparehong dugo nila ni Mad King, hindi niya mapigilan ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan at mawala ng kontrol sa tuwing gagamitin niya ito. Ngunit hindi iyon ang kaso ng Mad King. Nakuha ni Mad King ang kanyang panloob na lakas ng hindi naapektuhan. Nagawa pa niyang pukawin ang galit na dugo habang hindi kailangang mawala sa kanyang isip. Pare, hindi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang sumisigaw na boses ni Leonardo Alroy ay biglang nagmula sa kanyang tabi, at siya ay tila sabik na sabik. Ano pong problema, Tio? Nagmamadaling tanong ni Tyr nang maramdaman niyang may mali. Ang iyong lolo ay hindi maaaring walang ingat na ilabas ang nagngangalit na dugo. Kung hindi, bago pa matapos si Leonardo, narinig niya ang panibagong sigaw na pinalipad na naman ni Silas sa pamamagitan ng laslas ni Andraste. Hindi na niya kayang lumaban matapos masugitan ng husto. Gayunpaman, si Dalton, na kumukulo ang dugo, ay lumalaban pa rin kay Andraste. Siya ay ilang beses na mas malakas kaysa dati sa kanyang kasalukuyang estado, na ang kanyang lakas ay tumataas. Ito ang tunay na lakas ng Mad King nang ilabas niya ang kanyang kalupitan.
Ang Stygian blade ay patuloy na nabangga at nakatakas sa glaive. Sa tuwing sila ay magkikita, magkakaroon ng nakakatakot na puwersa na papalabas sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, daan-daang suntok na ang nakipagpalitan ni Dalton kay Andraste. Ngunit kahit na ang isang Mad King na natupok ng kalupitan ay hindi makalaban kay Andraste. Masasabi ni Tyr na pagkatapos ng 100 suntok na humihina ang hininga ni Dalton. Sa madaling salita, ang kalagayang ito ng Cyclop ay hindi nagtagal at nagkaroon ng malubhang epekto. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng maikling panahon. Hindi na napigilan ni Tyr ang sarili sa puntong ito. Hinawakan niya ang armor dagger at mabilis na tumakbo patungo kay Andraste. Habang nagmamadaling lumapit si Tyr, inihagis ni Andraste si Dalton sa ere. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga meridian ay nabasag. Kahit ang pagtayo ng tuwid ay naging luho. Ama! Nagmamadaling pumunta si Leonardo sa gilid ni Dalton, nababalisa ang ekspresyon nito. Pare, are you okay? Okay lang ako. Tumayo si Dalton sa tulong ni Leonardo habang iniluwa niya ang ilang subo ng dugo. Sa kabilang banda, kay Leonardo inilipat ang ekspresyon. Siya ay subconsciously clap kanyang palad sa ilang mga pangunahing acupoints na matatagpuan sa katawan ni Dalton at kilabot. Ama, ang iyong panloob na lakas. Nag-disperse ito. Sumagot si Dalton, ang aking mga meridian ay naputol din. Kaya ako ay magiging isang invalid sa buong buhay ko. Ama. Sa sandaling iyon na maging ang matatag at hindi sumusukong si Leonardo ay napaluha rin sa kanyang mga mata. Sinabi na sa iyo ng Beggar King mula pa noong una na kung gagamitin mo ang pamamaraang ito para sugpuin ang nagngangalit na dugo, tatagal lamang ito ng ilang buwan. At hindi ka na makakapasok muli sa ganitong estado. Kung hindi, magkakaroon ka ng kapansanan. Bakit hindi ka nakinig? Wala akong choice. Napabuntong hininga si Dalton. Sayang at hindi ko nagawang talunin si Andraste dito. Habang nagsasalita siya, muling nilinga ni Dalton si Andraste. Sa sandaling iyon, si Tyr ay labis na pinahirapan ni Andraste. Ginamit ng matandang pulubi ang Heptasil nails para i-seal ang acupoints ni Tyr na iba sa sarili ko. Ano ang mangyayari kung tatanggalin ang Heptasil nails? Bumungad sa mga mata ni Dalton ang walang katapusang kalituhan. Ngayong wala na ang lahat, hindi na niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. For a time, si Tyr lang ang nakapagpalit ng ilang suntok kay Andraste. Bilang resulta, parehong Mad King at War Emperor ay nasayang. Kahit sino pa ang umahan sa kanya, isasakripisyo lang sila. Si Tyr ay binugbog at nabugbog ni Andraste sa puntong ito. Talagang hindi siya kalaban ni Andraste sa kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Tyr dahil naramdaman niya ang isang nakatutuwang paglukso sa kapangyarihan sa loob niya na hindi na kayang pigilan ng Heptasil maneuver. Mabilis na napatras si Tyr nang sumugod si Andraste mula sa kanyang tapat gamit ang kanyang talam. Sa sandaling siya ay umatras, ang Heptasil nails ay tinanggal. Kabanata 1337. Ang malaking pagkatalo ni Andraste Cheever. Sa sandaling ito, tila biglang lumakas ang aura sa katawan ni Tyr Summers. Maging ito ang kanyang bilis o lakas. Ito ay mas makapangyarihan kaysa ngayon. How dare a supling child like you go against me? Pumunta sa kamatayan. Nang makitang hindi napatay ng isang slash si Tyr, mas lalong nagalit si Andraste Cheever. Gumawa siya ng isa pang slash. Napaatras si Tyr ng ilang metro. Sa sandaling siya ay lumapag, ang pangalawa at pangatlong Heptasil nail ay inalog sa kanyang katawan. Lalong hindi mapakali ang nagngangalit na dugo sa loob ng kanyang katawan. Sa mga mata ni Tyr, naging pula ang lahat. Nakalok ang kanyang tingin sa katawan ni Andraste. Sa susunod na segundo, si Tyr ay bumaril na parang kanyan at dumating bago si Andraste. Ang armor dagger na iyon ay dumiretso sa lugar sa pagitan ng kilay ni Andraste, ngunit ang kamao ni Andraste ay nagtapon ng pag-atake na iyon. Bago pa tumama si Tyr sa lupa, isa pang Heptasil nail ang inalog sa kanyang katawan. 5 ngayon. Sa sandaling ito, binibilang pa rin ni Dalton Alroy ang bilang ng mga pakong natanggal sa katawan ni Tyr. Nang ang 5 Heptasil nails ay inalog mula sa loob ng kanyang katawan, isang layer ng nakikitang panloob na lakas ang tumakip sa ibabaw ng katawan ni Tyr. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagparamdam kay Dalton na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nakatali sa 4 na emperador. Napakalakas ng puwersa ng labanan. Sa sandaling ito, muling nag-away sina Tyr at Andraste.
Ngunit, marahil dahil masyadong maikli ang punyal sa kamay ni Tyr, malaki ang dehado niya nang humarap sa glaive ni Andraste. Sa isang kisap mata, isa pang pako ang naalis sa katawan ni Tyr. Tila, ang kanyang mga mata ay naging ganap na pula ng dugo ngayon. Maging ang daloy ng masiglang enerhiya mula sa kanyang katawan ay naging pula. Blade. Hinawakan ni Dalton ang kanyang Stygian blade at ibinato kay Tyr. Nalipat si Tyr sa 9 steps to disorientation habang hawak niya ang Stygian blade na iyon. Kasabay nito, ang huling hepticil nail ay inalog sa katawan ni Tyr sa mismong sandaling ito. Daggendong. Sunod-sunod na daggendong na parang hayop ang lumabas sa bibig ni Tyr. Lahat ng 7 hepticil nail ay inalog sa kanyang katawan. Ang walang katulad na galit na kapangyarihan ng katawan ni Tyr ay agad na tumaas hanggang sa sukdulan nito. Heavenly Blade. Inikot ni Tyr ang kanyang katawan, at ang Stygian blade sa kanyang kamay ay ibinaba mula sa himpapawid sa Andraste. Ang nakasisilaw na pulang talam na aura ay nagpapaliwanag pa sa kalangitan sa gabi. Itinaas din ni Andraste ang glaive sa kanyang kamay ng sabay-sabay upang salubungin ang pag-atake ng direkta. Boom boom boom. Dahil ang dalawa ay nasa epic enter, ang espasyo ng 7 o 8 metrong radius ay walang habas na binomba. Nang kumalat ang usok, makikita na sinira ng dalawa ang kanilang paligid. Napakalakas. Saglit na nahihilo ang lahat habang nasasaksihan nila ang eksena, ang kapangyarihang iyon ay matagal nang nahihigitin ng pananaw ng maraming tao. Nang iwagayway ni Tyr ang lahat ng hepticil nails, nakapasok na rin siya sa kaharian ng pagbabago. Umakyat si Silas Regulus sa gilid ni Dalton. Ipinagpatuloy niya, ang talento at potensyal ng batang ito sa landas ng martial arts ay lumampas sa pangunawa ng marami, ngunit pagkatapos ng araw na ito, ang kanyang sitwasyon at kung ano ang mangyayari sa kanya ay medyo hindi nangangako. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Dalton. Siya ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang eksaktong mangyayari kay Tyr pagkatapos niyang iwaksi ang lahat ng mga kuko, ngunit walang paraan para sa kanya upang pigilan ang lahat ngayon. Ang labanan sa pagitan ni Tyr at Andraste ay matagal nang lumampas sa kaya ng mga tao. Ito ngayon ay mas kahawig ng digmaan sa pagitan ng dalawang Diyos. Ang labis na pagtagas ng enerhiya ay nakaapekto sa buong martial arts training square. Dahil sa kaso, lahat ay umatras mula sa training square sa kanilang pinakamataas na bilis. Si Tyr at Andraste na lang ang naiwan sa training square para magpatuloy sa kanilang laban. Ang lahat ng uri ng mabangis na masiglang enerhiya ay nawawala. Ang mga lamin ng bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay patuloy na itinataas sa hangin. Imposibleng matatalo mo ako. Matagal nang naramdaman ni Andraste ang pananakot ni Tyr. Inubos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagtatangkang patayin si Tyr. Sa sandaling ito, ang nalantad sa harap ng mga mata ni Tyr ay matagal ng Shire. Ngunit, sa madugong pangitain niya, isa lang ang nasa isip niya, na tapusin ang lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang dugo ay kumukulo at nasusunog. Kahit ang buhos ng ulan ay hindi mapatay ang nakakapasong mainit na dugo sa katawan ni Tyr. Heavenly Blade. Isa pang putok ng dagandong ang umalangaw-ngaw. Isang kidlat ng kidlat ang tumama sa lupa mula sa langit at nakipag-ugnay sa napakalaking kislap ng talam, na parabang ang talam na iyon ay bumaba mula sa langit. Arg! Nasisiraan na si Andraste. Siya rin ay nagpakinang ng malaking talam gamit ang glaive sa kanyang kamay. Ang dalawang galit na puwersa ay nagtagpo sa gitna ng hangin at nabuo ang isang interweaving ng masiglang enerhiya habang ito ay sumugod patungo sa kalangitan. Ang buong kalangitan sa gabi ay nahati sa sandaling ito, at isang butas ang ginawa sa kalangitan. Slash! Sa mismong sandaling ito, ang oras at espasyo ay tila nagyelo sa lugar. Pati ang kidlat na kumikidlat sa hangin at ang pagpatak ng ulan ay tila nagyelo. Lahat ng mga mata ay nasa Tyr at Andraste. Sa sumunod na segundo, bumalik sa normal ang lahat. Ang duo, na sa una ay 7 o 8 metro ang pagitan, ay biglang nagkalapit, at ang Stygian blade sa kamay ni Tyr ay tumusok sa dibdib ni Andraste. Ito. Imposible. Ang nagngangalit na kapangyarihan ay kumalat mula sa katawan ni Andraste. Isang malaking bibig ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig at ilong. Unti-unting nawala ang iba't ibang ngisi sa mukha niya at napalitan ng pagtataka at hindi makapaniwala. Ang matanda ay pumasok sa kaharian ng pagbabago sa halaga ng kanyang katinoan. Ang kanyang kapangyarihan ay maaaring inilarawan bilang walang talo sa pamayanan ng martial arts ng Celestial Empire. Gayunpaman, paano siya tuluyang natalo sa mga kamay ng kabataang ito na halos nasa 30s na? Hindi ako.
Sumuko. Dumagundong si Andraste sa langit. Parang naubos na nitong dagandong niyang puno ng pagbibitiw ang lahat ng kanyang sigla. Tagumpay. Nang makita ang eksenang ito, maraming Transcendence Fighter ang hindi napigil ang mapasigaw. Maging ang mga mandirigmang iyon mula sa pamilya ng Chiver Imperial ay may bakas din ng pananibik sa kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, hindi tiyak na natuwa sina Dalton at Silas dahil alam nila na malaki ang haharapin ni Tyr. Sunod-sunod na gulo. Hinugot ni Tyr ang talon sa dibdib ni Andraste. Napaluhod ang matanda kasabay ng isang katok. Pagkatapos, hindi namamalayan, itinaas ni Tyr ang Stygian blade sa kanyang kamay, tila balak putulin ang ulo ni Andraste. Gayunpaman, nang hahawakan na niya ang talon, walang ingat na sumugod si Max Chiver sa kanila. "Boss, huwag naman po." Malakas na sigaw ni Max. Napahinto si Tyr at nilingon si Max. Sa mga sandaling ito, duguan pa rin ang kanyang mga mata. Ni hindi niya makilala ang taong tumatakbo palapit sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may natitira pa ring bakas ng sangkatauhan. Ang kanyang katwiran ay nangatuwiran sa kanya, na patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking nauna sa kanya ay kanyang kaibigan at hindi kumikilos ng padalos-dalos. "Boss, my father is dying anyway. I am begging you. Please leave his body intact." Hindi kumikibo si Tyr. Nakatayo lang siya doon na tulala, para siyang estatwa. Umiihip ang hangin, bumuhos ang ulan, napuno ng kuryente at bagyo ang hangin, ngunit ang lahat ng bagay tungkol kay Tyr ay nakakatakot sa sandaling ito. Kabanata 1338. Coma. Naglakad si Max Chiver patungo sa Andraste Chiver sa mga sadyang hakbang. Nang madaanan niya si Tyr Summers, naririnig niya ang malakas na paghingal mula sa kanyang mga butas ng ilong. Ang lalaking ito ay hindi na ang amo na matagal na niyang kilala, si Max Chiver. Gayunpaman, nanatiling hindi kumikibo si Tyr. "Salamat, boss." Sa wakas ay dumating si Max bago si Andraste at tinulungan ang kanyang ama na bumangon mula sa lupa. Sa sandaling ito, si Andraste ay buhay pa, ngunit ang kanyang mahinang hininga ay nangangahulugan na ang taong ito ay nasa libingan. Sa kanyang sigla na unti-unting nawawala, ang kapangyarihan ng pulang gagamba sa loob ng kanyang katawan ay naubos din kasama nito. Sa wakas, nagsimulang lumino ang una niyang mga mata na maulap, at nakahiga lang siya sa mga bisig ni Max habang patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. "Ang iyong kapatid, si Chad, ay namatay sa malaking digmaan ngayon." Ginamit ni Andraste ang huling onsa ng kanyang lakas para sabihin iyon kay Max. "Alam ko." Tumango si Max. Patuloy ni Andraste, "Sa mga inapo ng ating pamilyang Chiver, ang pinakamahalaga ay ikaw at si Chad. Ikaw ay isang henyo sa martial arts, habang ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki, si Chad, ay isang henyo sa negosyo. Lagi kong iniisip na ang ating pamilya ay maaaring itaas sa mga creed, ngunit ang lahat ay hindi hihigit sa isang maganda ngunit panandaliang panaginip. Magpahinga ka na, Dad." Sa wakas ay nakuha ni Andraste ang kanyang ulo at lubos na naunawaan ang lahat habang siya ay dumudulas, ngunit ano ang punto ng lahat ng ito ngayon? Sa wakas ay nanlambot ang katawan ni Andraste, at ito na ang wakas ng bayani ng kanyang henerasyon. Sa pagkamatay ni Caesar King, sa wakas ay natapos na ang mahabang taon na digmaan sa pagitan ng mga imperial na magsasaka at ng Red Moon Institute. Nagpunta si Andraste upang salubungin ang gumawa, at isang malaking bilang ng mga mandirigma ng pamilya Chiver ang napatay. Sa ngayon, ang natitirang mga mandirigma ng Chiver Imperial Family at ang 12 ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon ay lubos na nawala ng pagnanais na magpatuloy sa pakikipaglaban. Ibinaba na lang nilang lahat ang kanilang mga armas at handang sumuko. Hinawakan ni Max ang bangkay ng kanyang ama sa kanyang mga bisig nang umalis siya sa pamilyang imperial ng Chiver. Walang umakyat doon para pigilan siya dahil pumayag na si Tyr na makaalis si Max kasama ang bangkay ni Andraste. Tyr, boss. Lahat, kasama sina Dalton Alroy, Silas Regulus, Leonardo Alroy, Sean Yarn, at Cyrus Labelle, lahat ay sumugod sa tabi ni Tyr sa unang pagkakataon. Ngunit, sa kasamaang palad, wala silang panahon upang ipagdiwang ang tagumpay ng dakilang digmaang ito dahil ang estado ni Tyr ang mahalaga sa sandaling ito. Nanatiling parang estatwa si Tyr. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw sa pwesto, hindi nagsasalita, hindi kumukurap, at hindi gumagalaw. Tanging ang kanyang paghinga lamang ang naririnig ng iba na nagpapahiwatig na hindi siya patay. "Matandang Fox, ano ang kalagayan ng apo ko?" "Hindi ko alam," seryosong sagot ni Silas.
Ang mga hepticil nails na iyon ay ibinaon sa kanyang katawan ng matandang pulubi. Kumbaga, siya lang ang malinaw sa sitwasyon ni Tyr na pilit na pinapaalis ang mga pako na iyon. Sa kasamaang palad, napunta na siya sa sinaunang martial arts world ngayon, at hindi siya kailanman nagkusa na makipag-ugnayan sa amin. Wala kaming ideya kung paano gawin ang ulo at buntot ng sitwasyon. Tyr. Tyr. Ilang ulit pang sinigaw ni Dalton ang kanyang pangalan. Samantala, hinawakan niya rin ang balikat ni Tyr at niyugyug ng malakas ng ilang beses. Ngunit, pareho ang kinalabasan. Sa oras na ito, para bang si Tyr ay nakast ng isang tao sa spell ng Petrificus Totalis. Nanatili siyang natulala na para bang hinigop ang kanyang kaluluwa. Leonardo and Celio, you guys stay here and lead the crews to clean up the battlefield. Iuuwi muna namin si Tyr. Oo. Kaya, handa na sina Dalton, Silas, at ang iba pa na ibalik si Tyr sa ngayon. Gayunpaman, bago sila umalis, inutusan ni Dalton ang isang tao na kunin ang flash drive, na una nang itinapon ni Andraste. Gayunpaman, ang drive ay nagtala ng impormasyon kung paano alisin ang nagngangalit na dugo na ito. Samantala, nahuli rin ni Leonardo at ng kanyang koponan ang isang lalaki pagkatapos. Ang kanilang bihag ay si Professor Yandar, na nagsasaliksik sa Red Spider para sa Red Moon Institute. Kung nilayon nilang alisin ang nagngangalit na dugong iyon sa susunod, kailangan pa rin nila ang tulong ng propesor na ito para magawa ito. Pagkatapos ng lahat, ang maraming impormasyon na nakapaloob sa flash drive na ito ay sinaliksik at inayos ng lalaking ito. Simula noon, natapos na ang kaguluhan sa loob ng martial art community ng Imperial Capital City. Sa wakas, ang tatlong imperial na pamilya ay nanalo ng Pyrrhic victory. Ngunit, pagkatapos ng labanan, ang kanilang dating kapanahunan ay itinadhana na matigil. Kung lahat ng tatlong imperial na pamilya ay pinagsama ang kanilang mga puwersa ngayon, ang kanilang lakas ay hindi kasing lakas ng isa sa mga dating nag-iisang pamilya ng imperial. Bilang resulta, aabutin sila ng mga taon upang mabawi ang kanilang dating kaluwalhatian. Sa hating gabi, dinala ni Dalton at Silas si Tyr sa manor ng pamilya ng Alroy Imperial. Sa oras na ito, nakapikit si Tyr. Para siyang nasa vegetative state. Parehong hindi nag-abala sina Silas at Dalton sa kanilang mga pinsala. Sa halip, tiniis nila ang matinding sakit sa kanilang katawan at binigyan ng masusing pagsusuri si Tyr. Normal na ang sigla ng katawan ni Tyr, maging ang kanyang nagngangalit na kumukulo na dugo ay tila kumalma na, ngunit hindi na siya nagising. Hintayin na lang natin at subaybayan ang kalagayan niya. Sa huli, walang magawa ang dalawa sa ganoong desisyon. Pagkatapos, inilagay nila si Tyr sa isang kama habang nakabantay sila sa pintuan. Old Fox, kamusta ang injury sa katawan mo? Okay na ba ang lahat? Lumingon si Dalton para tingnan si Silas at nagtanong. Mabubuhay ako. Gumamit si Silas ng mahalagang enerhiya upang protektahan ang lahat ng kanyang mga laman loob. Sa mga manlalaban na may kanilang kakayahan, hanggat hindi sila dumanas ng malalaking pinsala sa loob, hindi gaanong makakaapekto sa kanila ang mga panlabas na pinsalang iyon. Kunin ng Dalton bilang isang halimbawa, ang isa sa kanyang mga braso ay nabasag ni Andraste, ngunit tinatrato niya ang kanyang mga pinsala na parang wala. Matandang madman, lahat ng panloob na lakas ng iyong katawan ay nagkalat, at halos lahat ng iyong mga meridian ay nasira. Gusto mo bang magpahinga? Hindi na kailangan, sagot ni Dalton. From now on, I will be an ordinary person, and it's not that bad to spend the rest of my life that way. Well, at least, natupad na ang wish ko. Sa puntong ito, huminga ng malalim si Dalton, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable. Isa lamang siyang ordinaryong matanda na walang suporta ng panloob na lakas. Dahil doon, bumulwak si Dalton ng isa pang subo ng dugo at agad na nahimatay. Naayos na ang lahat ng alikabok ng magising si Dalton. Lumipas ang 3 araw noon. Espesyal na ginamo ng isang espesyalista ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay naka-plaster, habang ang mga benda ay nakabalot sa maraming batik sa kanyang katawan. Lolo, gising ka na pala. Nitong mga nakaraang araw, si Ince Alroy ay nananatili sa tabi ng kanyang lolo. Bagamat karaniwan ng suwail ang babaeng ito, nabalisa pa rin siya nang makita niyang nagtamo ng matinding pinsala ang kanyang lolo. Nagising na ba si Tyr? Ang unang tinanong ni Dalton pagkagising niya ay tungkol sa kalagayan ni Tyr. Matagal nang inihanda ni Dalton ang kanyang sitwasyon. Ngunit, ngayon, siya ay naging isang ganap na ordinaryong tao.
Hindi pa, sagot ni Ins. Inimbitahan ni Itay ang maraming sikat na doktor mula sa lungsod upang suriin si Tyr, ngunit wala sa kanila ang makabuo ng isang matibay na diagnosis. Gayunpaman, pinag-aralan ng propesor na iyon na tinatawag na Yander ang impormasyon sa loob ng flash drive na iyon noong mga nakaraang araw. Sinabi niya na natagpuan niya isang bagay na kapakipakinabang mula doon. Kabanata 1339. Alamin ang dahilan. Bilisan mo, dalhin mo na ako kay Tyr. Dahil doon, tumayo si Dalton Alroy mula sa kama sa tulong ni Ins Alroy. Sa panahon ngayon, hindi na ganoon kasama ang loob ng dalaga kay Tyr. Matapos niyang malaman ang tungkol sa mga ginawa ng kanyang pinsan sa Cheever Imperial families, kahit papaano, sinimulan niya itong sambahin. Sa tulong ni Ins, dumating si Dalton sa maliit na villa na tinitirhan noon ni Lydia Alroy at kung saan inilagay si Tyr. Si Cyrus Labelle at Xanthus Meriem ay nakabantay dito. Bilang karagdagan, kahit na si Achilles, na unang nagbabantay sa villa ng Lunar Mountain sa Con City, ay dumating dito. Pagkatapos ng aksidente ni Tyr, nais ipaalam ni Cyrus sa kanyang mga kapatid mula sa Regal Palace noong una. Gayunpaman, nagpasya siyang magpigil sa huli. Kung alam ng magkapatid na iyon ng Regal Palace na nasa kritikal na kalagayan ngayon ang kanilang amo sa pagitan ng buhay at kamatayan, siguradong masisiraan sila. Bukod dito, ang martial art community ng Imperial Capital City ay masyadong marupok, kaya ayaw niyang pumunta ang mga taong iyon mula sa Regal Palace at dumagdag sa kaguluhan. Higit pa rito, ang pamana ng mga imperial na pamilya ay mas mayaman kaysa sa Regal Palace. Kaya't kung kahit ang mga imperial na pamilyang ito ay hindi makahanap ng paraan para iligtas si Tyr, walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa kanya. Tungkol naman sa pamilya ng Tyr sa Con City, hindi ito inilihim ni Cyrus sa kanila. Pagkatapos niyang makakuha ng permiso mula kay Leonardo Alroy at sa iba pa, sinabi niya kay Winifred Zia ang totoo. Kaya't kinabukasan, dumating si Winifred sa Alroy Imperial Family Manor sa ilalim ng kasama ni Achilles. Hindi nagising si Tyr sa sumunod na 3 araw. 3 araw at 3 gabing nanatili ang kanyang asawa sa tabi niya, tulad ng dati nitong paglagi sa tabi niya noong nakoma ito noon. Sa oras na ito, dumating na si Dalton sa villa sa tulong ni Ins at pumasok sa kwarto kung nasaan si Tyr. Mukha namang haggard si Winifred sa mga sandaling iyon. Nawalan siya ng ilang sukat sa loob ng 3 araw. Girl, magpahinga ka na muna. Bagamat ito ang unang pagkakataong nagkita sina Dalton at Winifred, nakilala siya ng matanda sa unang tingin. Napalingon si Winifred, at nahulaan niya kung sino ang bisita. Paus niyang bati, ako, Winifred Zia, ang bati kay Lolo bilang iyong apo. Ma'am. Mabilis na tumango si Dalton. Wala siyang mapili sa kanyang apo na ito. Sa halip, hinimok niya, Ins, dalhin mo ang iyong hipag upang magpahinga. Kung magpapatuloy ito, walang makakatagal. Nagmamadaling tumango ang dalaga at naglakad patungo kay Winifred. Si Winifred, gayunpaman, ay umiling ng paulit-ulit at tumutol, hindi nagising ang asawa ko. Hindi ako makatulog. Gawin mo ang sinabi sa iyo. Biglang naging matigas si Dalton, at pinayuhan niya, hindi magising si Tyr dahil lang sa binabantayan mo siya dito. Nasa iyo ang mga salita ni Lolo na ililigtas ko si Tyr for sure. You should not wear yourself out, or else how heartbroken that kid will be paggising niya. Sa sandaling ito, ang matanda ay hindi na Mad King, isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire. Sa halip, siya ay isang ordinaryong matandang lalaki lamang gamit ang pagkakakilanlan ng kanyang katandaan upang himukin ang kanyang mga juniors. Maya-maya, masunurin na tumayo si Winifred at sumabay kay Ins para magpahinga. Si Dalton naman ay umupo sa tabi ni Tyr at napaisip ng malalim. Bago ito, alam ko sa kaibuturan ko na isang matinding labanan ang susunod na susunod. Ito ay dahil ang nagngangalit na dugo sa aking katawan ay hindi mapigilan. Kaya, natagpuan ko ang iyong guro, matandang pulubi, at hiniling ko sa kanya na gamitin ang kanyang mga kasanayang medikal para tumulong na pinipigilan ko ang nagngangalit na dugo sa aking katawan. Sa huli, ginamit ng matandang pulubi ang pinakamakapangyarihang paraan para tulungan akong sugpuin ito. Gayunpaman, ang epekto ay maaari lamang tumagal ng ilang buwan. Pagkatapos, kapag natapos na ang oras ko, ang lahat ng meridian ng aking katawan ay paputok. Kung ang aking kalagayan ay masama, ako ay nag-expire. Kung ang aking kondisyon ay magaan, ang aking vital energy ay kalat-kalat at ganap na mababawasan. Tyr, sa totoo lang, noong una akong pumasok sa transcendental state.
Katulad mo, masisiraan din ako kapag ginamit ko ang lakas ng loob ko, pero iba ako sa'yo. Walang gumabay sa akin. Makapasok lang ako sa estado ng transcendent sa pamamagitan ng puwersa, ang aking buhay ay ibang-iba mula sa iyo. Ngunit, kapag naging transcendent ka, nasa iyo ang iyong master na gagabay sa iyo. Ginamit niya ang heptasil nails para i-seal ang iyong mga acupuncture point mula pa sa simula. Kaya, naniniwala ako na ang matandang pulubi ay may dahilan para gawin ito. Ngayon, ang iyong mga kuko ay inalog out, sa tingin ko ang iyong guro ay dapat na hinulaan ito. Kung ganoon, naniniwala ako na dapat may paraan para mailigtas ka. Pero, huwag kang mag-alala, kasama si Lolo, tiyak na mapapagising kita. Nakahiga pa rin si Tyr sa kama. Hindi alam kung narinig niya si Dalton na nagsasalita o hindi. Either way, para siyang patay sa mga oras na ito, maliban sa pantay-pantay pa rin ang paghinga niya. Senior Mad King. Maya-maya lang ay tinulak ni Cyrus ang pinto na tila kinikilig. Ano ito? Tanong ni Dalton. Si Uncle Leonardo ay nagpadala ng isang tao upang ipaalam sa iyo na ang propesor na nagngangalang Yander ay nasuri ang lahat ng nilalaman sa loob ng flash drive. Kasabay nito, nag-synthesize din siya ng isang paraan upang malutas ang pag-agos ng nagngangalit na dugo sa iyong katawan. Gayon din, siya ay may paraan daw siya para magising ang amo ko. Talaga. Tumayo si Dalton at humakbang ng malalaking hakbang patungo sa pinto. Gayunpaman, nakalimutan niya na siya ay malubhang nasugatan, at sa sandaling nakahakbang ang matanda, siya ay natisod at bumagsak sa lupa. Ipagpalagay na ang eksenang ito ay nasaksihan ng ibang miyembro ng martial arts community, baka may particular silang iniisip, kung saan ang marangal na bayani ng henerasyon, si Mad King, maaaring madapa pa sa simpleng gawaing paglalakad. Agad namang tinulungan ni Cyrus ang matanda. Sabi niya, Senior Mad King, okay ka lang. Walang biggie. Nagmamadaling umiling si Dalton at nagpaliwanag, bilasan mo, dalhin mo ako sa Yander. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang laboratorio ng pamilya ng Imperial na Alroy. Ang laboratorio na ito ay itinayo maraming taon na ang nakalilipas. Noong nakaraan, itinatag ni Dalton ang Red Moon Institute upang magsaliksik kung paano sugpuin ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan at nagtayo ng laboratorio sa loob ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, ang laboratorio na ito ay ginamit ng mga profesional na mananaliksik upang magpatuloy sa pag-aaral. Gayunpaman, ang resulta na kanilang naibigay ay hindi makabuluhan. Pagdating ng dalawa sa lab, matagal nang nagtipon dito sina Leonardo, Sean Yarn, at iba pa. Sa oras na ito, si Yander, na nakasuot ng puting lab coat, ay nakaupo sa harap ng isang high-precision analysis instrument. Sa tabi niya, ang device ay nakakonekta sa isang computer. Sa ibabaw ng computer ay isang larawan ng isang simulation ng katawan ng tao. Ang imahe ng mga individual na daluyan ng dugo at mga meridian ay malinaw na nakikita. Kasabay nito, ang isang malaking halaga ng data ay nag-flash sa gilid. Si Yander ay winuwagayway ang kanyang hintuturo habang patuloy na tumatapik sa computer. Maya-maya, pinindot niya ang enter key sa keyboard at sinabing, okay. Agad na naglakad si Dalton roon at nagtanong, anong mga resulta ang nakuha mo sa iyong pananaliksik? Napalingon si Yander. Kusang lumiit ang kanyang balintataw nang makita niya si Dalton. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay dating isa sa 4 na emperador. Gayunpaman, kahit na siya ay naging isang ordinaryong tao, ang maringal na aura mula sa kanyang katawan ay nagpabagal pa rin sa puso ni Yander sa kanyang bota. Lubos kong pinagsama ang formula upang makontrol ang daloy ng nagngangalit na dugo sa iyong katawan. Bilang karagdagan, mayroon din akong nalaman na dahilan kung bakit nakomatose si Tyr. Kabanata 1340. Ang paraan para pigilan ang dugo ng berserk. Nang marinig ang mga salita ni Yander, tila tuwang-tuwa si Dalton Alroy at ang iba pa. Dalton urged, bilis, sabihin mo na. Ano nga ba ang nangyayari kay Tyr? At saka, paano natin maaalis ang pag-agos ng nagngangalit na dugo sa katawan ni Tyr? Inaabangan ng lahat ang paliwanag ng propesor ng may pananabik. Gayunpaman, sinadya ni Yander na pigilan ang lahat at nagpropose, Senior Mad King, may kondisyon ako bago ko sabihin sa iyo ang lahat. Kondisyon. Natigilan si Mad King. Si Leonardo Alroy, sa tabi niya, ay agad na hinatak ang mahabang mukha at malamig na nagbanta, Yander, you are not qualified to discuss conditions with us here. If you continue to beat around the bush like this, believe it or not, papatayin kita ngayon. Si Tyr Summers ay nakoma ngayon.
Sa makatuwid, ang lahat ay lubhang nababalisa. Kaya, nang sinubukan ni Yander na makipag-ayos, tulad ng inaasahan, ang kanyang pag-uugali ay inis ang lahat ng naroroon. Malamang naiintindihan ni Mad King kung ano ang ipinahihiwatig ni Yander sa puntong ito. Kaya, binigay niya ang kanyang mga salita, hanggat matutulungan mo akong gisingin si Tyr at lubusang malutas ang puzzle ng nagngangalit na dugo, hindi lang kita ililigtas sa iyong parusang kamatayan, ngunit bibigyan din kita ng isang halaga ng pera upang maaari kang mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa kapayapaan. Hindi mo kailangang mag-alinlangan kung nagsasabi ba ako ng totoo sa iyo o hindi. Ako, si Mad Emperor, ay palaging tao sa aking salita. Ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Yander ay higit na maliwanag. Kahit na siya ay nagtatrabaho sa Red Moon Institute upang pag-aralan ang Red Spider sa loob ng maraming taon, ang kanyang pananaliksik ay nakagambala sa buong komunidad ng martial arts ng Imperial Capital City. Ngayon, masasabi pa nga ng isa na mahirap para sa kanya na lumayo sa sentensya ng kamatayan. Kaya naman, umaasa siya na sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Tyr, mapanatili niya rin ang kanyang buhay. Dahil nangako si Mad King kay Yander, gaya ng inaasahan, wala siyang alalahanin. Bilang isa sa marangal na 4 na emperador ng Celestial Empire, hindi sisirain ni Dalton ang kanyang reputasyon dahil sa ganoong alapers. Muling tumapik si Yander sa keyboard. Hindi nagtagal, na-print out ang kumpletong data. Ayon sa data, ang mga nagngangalit na mga molekula ng dugo sa dugo ni Tyr ay hindi bababa sa 5 hanggang 10 beses na mas galit na galit kaysa sa mga napag-aralan natin noon. Natigilan si Mad King, at nagtanong siya, ibinigay ko ang mga sample ng dugo na pinag-aralan ng iyong Red Moon Institute noon, kaya ang antas ng nagngangalit na dugo ni Tyr ay 5 hanggang 10 beses na mas mataas kaysa sa akin. Tama ka. Tumango si Yander, iyon ang ibig sabihin. Ano ang dahilan sa likod nito? Tanong ni Leonardo sa gilid. Sagot ni Yander, hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Siguro sa iyong uri ng Berserk blood, bawat isa ay may iba't ibang antas. Posible naman. Tumango si Dalton. May nagngangalit na dugo na dumadaloy sa aking katawan, ngunit magagamit ko pa rin ang aking panloob na lakas anuman ang mga kahihinatnan. Sa kalaunan, nasira ko ang lahat ng aking mga meridian at nauwi sa pagiging isang ordinaryong tao dahil sa kawalang ingat na ito. Sa kabilang banda, hindi magagawa iyon ni Tyr. Kung pilit niyang gagamitin ang kanyang panloob na lakas, tuluyang mawawala ang kanyang katinoan at pagkatao. Kaya, ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa akin, ngunit hindi ito maaaring mas malakas kaysa sa akin kahit na mas malakas ito, kaya dapat may isa pang dahilan. Ang Heptasil Nails. Tanong ni Sean Yarn. Tama. Tumango si Dalton. Bago ipasok ni Beggar King ang mga pako sa katawan ni Tyr, pilit nang isinara ng matandang pulubi ang kanyang mga acupuncture point. Sa makatuwid, para harapin si Andraste, ang mga Heptasil Nails ay pinilit na lumabas sa katawan ni Tyr. Ngunit, sa kasamaang palad, ang nagngangalit na dugo sa kanyang muling sumambulat ang katawan pagkatapos ng matagal na pagpigil. Sabi nga, nagiging opposite ang mga bagay kapag naabot na nila ang sukdulan. Pagkatapos nitong mapuwersang pagsupil at pagdaan sa isang puwersahang pagpapakawala, sa huli, ito ang naging dahilan upang lalong maging marahas ang nagngangalit na dugo sa katawan ni Tyr. So Yander, ano ang dahilan ng pagkakakoma ni Tyr? Sumagot ang propesor, you guys don't have to worry much about Tyr's circumstance. Nangyari lang ito dahil naubos niya ang sobrang kapangyarihan sa pakikitungo kay Andraste. Kasabay ng backlash ng nagngangalit na dugo, sa huli ay humantong ito sa kanyang katawan na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagod. Ngunit, dahil hindi siya namatay dahil sa backlash na ito, madyay gising siya kapag unti-unting gumaling ang kanyang katawan. Gayunpaman, kapag nagising siya, dapat tayong gumawa ng paraan upang makontrol ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan. Kung hindi, mahuhulog na naman siya sa kalupitan. Pagkatapos ng ikalawang yugto ng kalupitan, maaaring may mas malala pang kahihinatnan. Malungkot ang ekspresyon ni Dalton habang nagtatanong, so, ang ibig mong sabihin ay dapat nating ganap na lutisin ang problema ng nagngangalit na dugo sa kanyang katawan bago magising si Tyr. Eksakto. Paano? Muling nagtap sa computer si Yander, at hindi nagtagal, na-print out ang isa pang kumpletong piraso ng data. Magalang niyang ibinigay ang piraso ng data na ito kay Dalton. Ipinaliwanag niya, ayon sa datos na ito, maaaring bumuo ng isang remedyo.
Sinasala nito ang lahat ng nagngangalit na molekula ng dugo mula sa iyong mga katawan. Ay filter ang nagngangalit na mga molekula ng dugo. Oo. Tumango si Yander at nagpapaliwanag pa, sa katunayan, ayon sa teorya, medyo simple lang na lutisin itong laganap na nagngangalit na dugo sa iyong katawan. Kailangan lang nating salin ang mga molekula ng dugo ng nagngangalit na dugo sa iyong dugo at pagkatapos ay alisin ang mga ito. Pagkatapos ay kung ano ang naiwan ay maging ang mga normal na molekula ng dugo, kaya sa ganoong paraan, ang nagngangalit na dugo ay natural na ganap na kinokontrol. Kung gayon, paano natin ganap na maalis ang mga ito? Sa puntong ito, nagdilim ang ekspresyon ni Yander habang ipinaliwanag niya, ang data na ito ay nagsisilbi lamang sa layunin ng screening ng dugo, kung paano ito aalisin. Sa teorya, kailangan namin ng isang lunas upang i-freeze ang lahat ng mga molekulang ito. Pagkatapos nito, maaari itong basagin gamit ang panloob na lakas upang ganap itong mapuksa. Ngunit sa ngayon, wala pa akong nakitang anumang uri ng lunas na maaaring mag-freeze ng mga molekula ng dugo. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga tao na sa simula ay puno ng kumpiyansa na iligtas si Tyr sa pamamagitan ng pagsala ng nagngangalit na dugo ay biglang tila isang basang kumot na itinapon sa kanilang pag-asa. Napatalon si Leonardo sa galit. Lumapit siya, hinawakan ang kwelyo ni Yander, at malamig na binyantaan, so, sa huli, hindi mo pa rin mahanap ang eksaktong paraan. Maniwala ka man o hindi, tatapusin kita ngayon din. Natakot si Yander kay Leonardo kaya nanginginig siyang nagpaliwanag, ay. Naisip ko nga ang paraan, ngunit wala akong magagawa sa katotohanan kulang tayo sa mga eksperimentong gamot. Leonardo, bitawan mo siya, sigaw ni Dalton sa kanya mula sa gilid. Saka lang binitawan ni Leonardo. Pagkatapos ay itinaas ni Dalton ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at sinabing, Yander, dahil sinasaliksik mo ito, nangangahulugan ito na kailangan mong magkaroon ng paraan upang maisakatuparan ito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ngunit maaari kong tugunan ang anumang kahilingan ng sa iyo. Ngunit, kung maglakas loob kang gumawa ng iba pang maruming pandaraya, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Nagmamadaling umiling si Yander at tiniyak, Senior Mad King, kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng lakas ng loob sa mundo, ako, si Yander, ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng anumang bagay na walang katuturan. Sa katunayan, ang pamamaraang ito ay magagawa lamang ayon sa teorya, ngunit ang limitasyong ito ay para lamang sa mortal na mundo. Pero bago ito, nabalitaan ko kay Kagura at sa iba pa sa Red Moon na mayroong isang sinaunang martial arts world. Kaya siguro maaari tayong tumutok sa sinaunang martial arts world at makipag-ugnayan sa mga tao doon. Marahil ay hindi iyon mahirap hanapin ang gamot na ito.